Master Jet, naka-leave without pay po ako from July 29 to November 25. Makakatanggap po ba ako kasabay ng pangkalahatan ng year-end bonus at cash gift? At buo ko po ba matatanggap ito? Salamat po. Kapag naka-leave without pay ka, ang nangyari sa iyo ay matatanggal ka sa payroll ninyo. Kasi leave without pay ka, so hindi ka tatanggap ng sahod. So sa payroll, sa sweldo ay deleted yung name ninyo. Wala yung pangalan mo. Ngayon, madalas kasi kapag nagre-release po ng atin pong bonus, ay yung ibang ginagamit yung payroll, no, doon sa sahod na latest. So, pwede, kung yun po yung gagamitin, pwede na wala yung pangalan mo. Especially dahil leave without pay ka pa by November 25. So, there is a tendency talaga na upon release sa November 15, wala kang matatanggap. Pero yung tanong dito, kung eligible ka ba sa year-end bonus at cash gift, at buo ba yung makukuha mo? Ang sagot ay opo. Eligible ka at buo yung matatanggap. Bakit? Kahit po na kapag leave without pay ka from June to November, you are still in service. Hindi po kayo separated from the agency. So, still in service pa rin po kayo as of October 31. Pangalawa, you have served at least 4 months from January 1 of 2024 hanggang sa October 31. No, kahit po hindi counted yung period nang ikaw ay naka-leave without pay, in this case ay nasa June or July ba yun. Pero from January, na-comply mo yung 4 months na requirement. So, you are eligible para sa buo na year-end bonus. At hindi ka pa separated. So, talagang eligible ka. Tapos doon naman po sa cash gift, eligible ka pa rin doon po sa buo na cash gift. So, ang mangyayari niyan, if ever, by November 15 ay hindi ka makakatanggap dahil sa pagiging without pay ng leave mo, tanggal ka sa payroll, so pwede mong i-refer yung case mo sa inyo pong NTP, non-teaching personnel sa school. No, nandyan po yung AO na naka-assign sa mga paaralan. You can ask them, no, para matulungan kayo sa pag-process ng inyo pong claim para po sa inyo pong year-end bonus. Kasi nga, eligible pa rin naman po kayo. So, ganun po yung gagawin. Pero kung pagdating po ng November 15, ay makatanggap kayo kasabay po sa karamihan dahil dinagdag yung pangalan mo doon sa payroll because you are eligible, well, mas mabuti, di ba? And huwag kang mag-alala dahil hindi yan ipapabalik sa iyo kasi deserve mo pa rin yan. So, dalawa kasi yung basic requirement dyan. 4 months of service from January 1. At isa pa, dapat still in service as of October 31. Pag na-comply mo yung dalawang yan, buo yung year-end bonus na matatanggap mo, no, from your agency. So, sa case ng ating sender, complied naman yung dalawang requirements. Yung mga separated, no, nag-retire o nag-resign before October 31, sila yung hindi na buo yung makukuha kasi proportion na lamang, no? Kahit umabot sila ng 4 months in service pero wala na sila sa serbisyo by October 31, proportion na lang yung makukuha nila. Nandoon po sa guidelines, no? Pwede po ninyong ipaprocess. Ibibigay po yun upon separation po ninyo kasabay po sa last payment from your agency. Yung mga newly hired naman na bago pa lamang, hindi pa umabot ng 4 months, as of October 31, wala munang year-end bonus. Pero dito po sa cash gift, meron po kayong proportion na matatanggap base po sa guidelines. So, alam na po yun ng iba't iba pong personnel na naka-assign po sa inyong paaralan na in charge sa pag-process ng mga claims ng mga teachers. So, yun po ang atin pong sagot doon sa tanong related po sa year-end bonus.